Uy, kambal. Tulungan mo naman ako maglinis. Ako na lang lagi naglilinis dito sa bahay. Pwede ba wag mo nga ako tawaging kambal? Unang-una hindi nga tayo magkamukha eh. Tapos ngayon tatawagin mo akong kambal. Kung gusto mo, ikaw na lang maglinis. Pero ako hindi ako hawak ng tambo. Ikaw naman, masyado ka naman eh. Sige na, tulungan mo na ako. Pagod na ako. Kanina pa ako ikot ang ikot dito sa bahay. Ginagalit mo ba ako? Gusto mo ihampas ko yung tambo na yun sa pagmumukha mo? Ayoko nga. Tsaka wag mo nga ako tinatawag na kambal. Eh, nahihiya nga ako eh. Ano na naisipin ng mga tao? Kambal talaga. Eh, ayoko nga. Tsaka pwede ba? Ikaw na lang maglinis. Nagsaselfone ako eh. Di ka ba proud na kambal tayo kahit hindi tayo magkamukha? Yung mukhang yan, nakaka-proud. Eh kung ganda mukha mo, okay. Pero hindi eh. Hindi be. Hindi ako nagiging proud. Uy, sige na. Akin na nga yan. Mamaya na nga yan. Ano ba? Ano yan? Ano ba? Kambal, ano na naman yan? Eh ma, ito kasi si Kambal eh. Ayaw ako tulungan. Eh kanina pa ako ikot ng ikot dito sa bahay, kakalinis. Siya lagi lang nasa cellphone. Saka pa kambal ka rin ng kambal. Eh, ayoko na nga, naririndi na ako. Pagod na ako marinig yan. 30 years ko na naririnig yung kambal-kambal eh. Pwede ba? Alam mo, ayoko na nga eh. Ayoko na maging kapatid mo. Ano ba yan? Ba't naman ganyan? Kapatid mo yan. Kaya nga kayo kambal eh. Pinalaki ko kayo ng sabay. Oh, bakit nagiging ganyan ang ugali mo, Kat? Siguro, yung mga kaibigan mo na i-impluwensyahan ka, no? Lecheng kambal na yun. Ilang beses ko ba maririnig yan sa isang araw, ha? 100 beses? Ayoko nga maging kambal yan. Nakakahiya. Tingnan mo yung pagmumukha niyan. Ang layo-layo eh. Ang pangit-pangit. Ano ba yung nag-aawayan nyo? Alam niyo ba? Tinan mo nga, sunog na yung mukha ko sa katitinda para lang maibili ko itong mga gusto niyong skincare. O, ayan o, ayan. Tag-isa kayo. O, ayan. O, ayan. Patas na patas yan, ha? Walang awayan. O, ayan na. Eto? Eh, ayoko na mga yan. O, gusto mo sa'yo na lang yan. Pero ayoko na nga. Tsaka itong damit na to. Sa'yo na yan. Dahil ayoko na maging kapatid ka. Huwag mo na ako tatawagin kambal kahit kailan, ha? Ano anak, nabusog ka? Opo ma, salamat po ulit sa pag-aasikaso sa amin palagi. Alam mo, yun lang ang binibiling ko sa'yo. Pag mga konting bagay, huwag mo na pag-awayan ng ate mo. Kasi alam mo nang may attitude nga eh. Pag ganun, magpapasensya ka na lang. Eh kaso ma, minsan sumusobra na si ate. Ayaw na daw niya maging mahirap. Eh, paano naman yun? Paano naman tayo? Eh dapat nga, di ba, nag-aaral kami mabuti para nang sa ganun, makagraduate kami tapos makapagtrabaho. Kaya nga, alam mo, totoo lang, di ko na alam gagawin dun sa ate mo. Ate, saan ka pupunta? Eh, ano pa nga ba? Eh, di alis ako sa bahay na to. Bakit ka aalis? Aba malamang, ayoko naman may habang buhay na kadikit na pangit. Tsaka ano mo, ito naman talagang totoong dahilan ko din eh. Ayoko na matawag na nanay. Di ba na may itsura mo? Di ba ano nasa mukha mo? Di ba nakakahiya eh? Tsaka, ayoko na maging mahirap. Yun talaga yun. Eh teka lang, saan ka pupunta? Eh di ba, wala naman tayong mga malapit dito na kamag-anak? Wala ka nang pakialam doon. Ang mahalaga, maalis ako sa bahay na to. Dito sa, ayoko na kayo nakakasama, ayoko kayo naaamoy, ayoko kayo nakikita. Kat, sobra ka na magsalita. Sobra ka naman lait, sobra ka... Bakit, saan ba nanggagaling yung mga salita mong ganyan? Siguro panahon na para sabihin ko sa'yo na hindi niyo pa ba, ha? Pinagpasalamat kung anong ginawa ko? Kat, ang totoo, hindi ko kayo tunay na anak ni Eden. Ngayon ko lang sasabihin to sa'yo. Maliliit pa kayo nung napulot ko kayo nung panahong nangangalakal ako. Pero kahit mahirap tayo, tinaguyod ko kayo, binusog ko kayo sa pagmamahal. Ano ba bang problema mo? Anong gusto mo, palakpakan kita? O sige, ayan, ilang palakpak ba gusto mo? Eh, ayoko nga eh. Tsaka di, sige, anong gusto mo, maging grateful ako? Hindi. Tsaka, hello, kalait-lait naman talaga kayong dalawa. Eh, di ba? Eh ate, narinig mo naman di ba? Hindi tayo totoong anak pala ni mama. Pero sana magpasalamat ka na lang. Pero hindi ko pinaramdam yan sa inyo, di ba? Eh, di mas maganda na hindi talaga kita nanay. Kasi di ba, wala akong nanay na pangit. Wala kang utang na loob! Ma, Okay lang, aalis na rin man ako sa bahay na to. Kaya kahit sampal-sampalin mo ako, okay lang, mahalaga makakaalis ako dito. Tsaka ikaw, yan, magsama kayong dalawa. Magtiis ka dito sa bahay na to. Habang buhay kayong maging pangit at mahihirap. ate! Ate! Ma, paano na yan? Eden, ayokong sabihin yung lihim na yun eh. Kaya lang, sabi ko gawa ng ate mo eh. Okay lang po yun, ma. Eh, malaki naman yung pasasalamat ko sa'yo, pero huwag kayong mag-alala. Habang nandito ako po mag-aalaga sa inyo. Hindi kita iiwan. Ako, anak, salamat. Ma, alam mo, malaki yung pasasalamat ko sa'yo kasi kahit nalaman ko na hindi ikaw yung tunay
naming magulang, talagang inaruga mo pa rin kami. Talagang binuhos mo lahat ng pagmamahal at pag-aalaga sa amin. Naku, huwag mo nga laging sabihin yan. Kasi ang alam ko talaga, kayo anak ko, kulang lang lumabas kayo sa akin. Kita mo nga, hindi na nga ako nag-asawa. Ibinigay ko talaga yung oras ko para sa inyong magkapatid. Kaya nga ma, bilang kabayaran sa utang na loob ko sa'yo, nag-aaral talaga ako ng mabuti. Tingnan mo naman, nakagraduate ako, di ba? Ilang taon na yung nakalipas. Nagkaroon akong trabaho. Kaya siguro panahon na rin para bigyan kita ng maayos na bahay. Hindi lang ganito. Tapos, basta gusto kitang pasayahin. Salamat sa'yo, anak. Talagang, Ma, siya nga pala, may bisita tayo ha. oh sige, sino yun? Magandang araw po, tita. Ma, si Renz pala. Oh, kumusta ka, Renz? Ayos lang po, tita. Tsaka, nandito po ako, tita, para formal na magpakilala sa inyo na manliligaw ni Eden. Ako naman hindi hadlang para sa'yo. Gusto ko syempre yung kasiyahan ng anak ko. Pero promise mo sa akin ha, huwag mong paiiyakin yan. Baby ko yan. Tita. Opo, tita. Tsaka, sisiguraduhin ko po na ako po yung huling manliligaw niya kasi ako na po yung magiging asawa niya sa future. Natutuwa ko para sa'yo. Basta ma ha, tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi naman kita iiwan na ganito ka lang. May naipon naman ako na pera para sa'yo. Kaya lahat nun, ibibigay ko. Naku anak, talagang sa'yo lang ako bumawi. Talagang inintindi mo pa rin ako kahit na ganyan. Salamat din ng marami. O paano? Paghanda ko kayo ng pagkain ha. Diyan muna kayo ha. Sigurado ka po ba, ikaw lang maghahanda? Oo, diyan na muna. Ayusan mo sa Renz. Diyan Sige muna po, kayo, Ida. Renz. Wait, ang mama ko. Ano? Tingnan mo nga naman, no. Nakita ko na naman yung dati kong kambal. Oh, saan mo naman napulot yung mukhang ibon na yan? Kat naman, Ate Kat, huwag mo naman laitin tong boyfriend ko. Eh, di ba kalait-lait? Eh, tingnan mo nga, alam mo kung gumaya ka na lang sa akin, rumakit ka na lang, hindi ka na nag-aral, malamang marami ka ng pera. Eh, yung lalaki ng mukha ng pera yan eh. Baka nga ikaw pa gumagastos dyan. Aminin mo. Babe, siya ba yung lagi mong kinukwento sa akin na kambal mo na masama yung ugali? Oo. Ate, pwede ba? Huwag mo naman laitin yung boyfriend ko. Hindi naman sa pera lang nasusukat yung pagmamahalan, di ba? Ano sinasabi mong masama ang ugali ko? Hoy, ikaw lalaki ka na mukhang ibon. Hoy, hindi masama ang ugali ko. Naging practical lang talaga ako. Kaya tingnan mo, ang dami kong pera, racket. Eh, ikaw, hindi mo na nga ginamit, wala ka na nga kagandahan, hindi mo pa ginamit yung utak mo. So, anong ending? Ha, minarating ka na ba? Malamang wala pa, di ba? Ate, ginamit ko yung utak ko. Ginamit ko yung utang na loob ko kay mama. Nag-aral ako at graduate. Sana nga kung hindi ka umalis ng bahay, sabay tayong nakapagtapos ng pag-aaral. Makahanap ng matinong trabaho. Ikaw, anong trabaho mo ngayon? Eh, wag mo na alamin. Eh, kamusta na nga ba yung nanay mo? Ano, humihinga pa ba yun? Ha? Buhay pa ba siya? Balita mo naman ako kung ano na nangyari sa kanya. Ate, ikaw, wala kang utang na loob talaga, no? Matapos tayong buhayin ng nanay natin, kahit hindi natin yung kadugo, hindi pa rin nagbabago yung ugali mo. Anong utang? Sana nga, bumisita ka kahit minsan dun sa atin eh. Para malaman mo anong sitwasyon ni mama. Hoy, anong utang na loob? Boy, wala akong kailangan bayaran doon. Tsaka wag ka mag-alala, bibisita ko sa kanya pag burol. Pero for now, wala muna. Kaya pwede ba? Akala mo naman kung sino kang yumaman-yaman. Sira lang yung araw kong dalawa sa inyo eh. Sama kayong dalawa, mga pangit. Grabe talaga yung kambal mo. Teka na, manood na lang tayo sine. Sige. O ano ma, excited ka na ba? Kasi next week, blessings na ng bahay mo. Tapos, another next week, kasal na namin ni Renz. Wow, ang saya natin ano. Kaya nga Pero- po, sunod-sunod yung mga blessings. Oo, pero pupuntahin niyo pa rin ako dun sa bahay ko. Alam mo naman, solo lang ako dun. Lagi niyo naman akong sisilipin dun. Nako ma, lagi po kami pupunta doon. Nakabili na rin po ako ng sasakyan namin ni Eden. Ako nga, excited na rin. Tinan mo, itsura ko, wala akong tigil sa kaka-empake. Kaya lang yung iba iniiwan ko na. Sabi mo, iwan ko na yung ibang mga luma. Oo, kasi bibili naman tayo ng bago. At saka pag binisita ka namin, next year, baka may dala na kaming apo. Tsaka next year din po pala mag-Hong Kong tayo. Wow, kasama talaga ako ha. Opo naman. May bisita ka po ba? Wala. Eden.
pumasok na ako ng diretso. Ma, sorry po sa mga nagawa kong kasalanan, lalo na din sa'yo, Eden. Sorry sa mga masasakit mong sinabi. Kumusta ba naging buhay mo? Eto nga po nabuntis po ako ng walang tatay. Yung anak ko, siguro po karma ko na rin to dahil nga sobrang sama akong anak. Kaya siguro yung anak ko din wala rin tatay. Kaya nga ba sinasabi ko sa inyo, anak, kayo makikinig sa payo ng magulang. Dahil kami, kahit napapagalitan kayo, wala kaming hangad kundi mapabuti kayo. Tingnan mo si Eden, nakapagtapos na siya, ikakasal na sila. Ikaw kasi, masyadong matigas ang ulo mo eh. Alam ko naman po na malaking kasalanan ko sa inyo. Kaya nga po, mapapatawad niyo pa ba ako at matatanggap niyo ako kahit na naging sobrang sama ko. Ate, bakit naman hindi? Di ba, tayo lang magpamilya dito. Tayo lang dapat ang nagtutulungan at nagkakaintindihan, di ba? Talaga ba? Napatawad niyo na ako. Maraming salamat, Ma. Eden, Kambal. Man. Pwede mo na tayong ulit tawagin na Kambal? Ay, di kung ganun, happy ending naman pala eh. Ate Kat, sorry. Sasama na rin kita sa Hong Kong kasi nakapag-book ako next year for Hong Kong trip namin. Sasama na kita. Tapos pumunta ka na rin sa blessings ng bagong bahay ni Mama. Pati sa kasal namin. At least doon, magkakaroon na ako ngayon ng kasama, di ba? Binilihan ako ng bahay kasi ni Eden. At saka yung baby mo, yan pa bang hindi ko alagaan? Kayo nga dalawa, inalagaan ko eh. Di ba? Basta Thank you, anak, magbago ka na, nanay ka na din. Ngayon mo mas naiintindihan kung ano yung gusto kong sabihin sa'yo. Opo. Maraming salamat, Ma. Buang. May gamay.